Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys is sa previous video natin is nag-config tayo ng bandwidth management sa ating TP-Link na SG105E. So dito guys is ituturo ko kung paano natin i-VLAN yung ating TP-Link gamit ang mga Orange Pi na board, which is yung mga system na one-click, LPB, Piso-Pi, Ado, or anumang Orange Pi na board na pwede nating i-VLAN guys. So dito guys i-explain natin kung paano natin i-VLAN or kung paano natin i-configuration. So sa previous video ko guys, meron tayong easy smart configuration. So para hindi na kayo mahirapan, hindi na kayo mag-static, i-download nyo lang ito guys. So paano ba ito i-download? Siyempre punta lang tayo dito sa ating mga browser. I-type nyo lang dito easy. Yan is easy smart configuration utility. Then click nyo lang yan. Then ito yung makikita nyo guys. Yan, click nyo lang yan. Then dito guys, meron sa baba, meron download button dito. I-download nyo lang guys. So ganun lang guys. Then install nyo lang yung app na to. Then after that, ito na siya guys. Yan, i-open natin. So waiting natin, scanning. So ito siya, yung ating previous video na kinonfig natin. So pwede rin ngayon mag dadaan dito sa 192.168.1.80 para sa ma-open natin yung GUI. So for example is sa browser 192.168 yan .1.80. so yan siya guys. So since na mayroon na tayong easy smart utilities, dito na tayo magko-config guys, kasi mas mabilis at mas maganda yung GUI niya guys compare sa browser na gamit natin. So open natin, login tayo. So admin. So kung default yung gamit nyo guys, admin ang password dito guys. Pero yung sa akin kasi is napalitan ko na, ilalagay ko lang yung password guys. Then login. Yan, wait natin guys mag-login yung ating TP-Link. Yan, okay na siya guys. So dito guys, kung mapapansin nyo, meron tayong system, switching, monitoring, VLAN at QoS. So dito sa QoS guys, ito yung ginawa nating bandwidth management. So ito. So ipapakita ko lang sa inyo guys kung paano mag-VLAN dito. So first is punta kayo dito sa VLAN. Hanapin nyo itong H02.1QVLAN. Yan. Click nyo yan. Then naka-disable siya guys. Dapat i-enable natin. Then apply. Then yes. Yan. So wait natin. So yan, meron na siyang na-enable na natin yung 1Q VLAN settings. So dito guys is sa VLAN ID, kailangan natin maglagay ng VLAN 2, which is ito yung tag ID natin for first. Then dito sa untag guys, kailangan natin i-untag yung port 1. Kasi sa port 1 kasi dyan natin ilalagay yung ISP. Then kailangan natin i-untag ito, kasi kung i-VLAN natin yung ISP natin, which is yung ISP naman natin is hindi naman capable i-VLAN, so dapat is naka-untag siya. Then itag natin itong port 2 para sa dyan natin ilalagay yung ating Orange Pi guys. So ganun lang guys. Ito yung sa VLAN 2 na ID. Then apply natin. Yes. So mapapansin nyo guys, dito na siya. Meron na siya 1, 2. Then yung 2 is nakatag, which is yung port 2. Then yung 1 is naka-untag siya guys. Yan. Then sunod is gagawa na naman tayo para sa ating mga AP. So for example is sa LPB is 13 yung VLAN. So 13 yung gagawin natin. Then so ang itatag natin dito at i-untag is itatag pa rin natin yung port 2,
which is dyan na nakakonect yung ating Orange Pi. Itatag natin siya guys para automatic mariread ni or nakatag siya into 13 na VLAN. Kasi kailangan natin i-VLAN yung ating Orange Pi, kaya nakatag siya. Then dito sa untag ports, i-untag natin yung 3, 4 at saka 5. Then apply. So kung magtatanong kayo bakit naka-untag ito 3, 4 at saka 5 na naka-untag siya guys, kasi yung for example is yung VLAN or yung access point natin is hindi naka-VLAN, which is default lang siya or plug ni-plug nyo lang, is kailangan natin i-untag yung ports na isasaksak natin dito. Pero for example kung hindi or naka-VLAN yung inyong mga access point like Compass or TP-Link na ini-VLAN nyo into 13, so huwag kayong mag-aantag ng ports dito. For example is yung TP-Link nyo dito sa AP3 is naka-antag or naka-VLAN into 13, so aalisin nyo yan guys, then itatag nyo siya guys. Ganyan yung process niya guys, kasi nag-declare ka na naka-VLAN yung paano ba natin i-explain. So pag naka-tag siya guys, naka-declare yung inyong system or yung hardware na naka-VLAN siya into 13. Pero or sabihin natin siya na yung bahala or siya na yung paano ba i-explain ito guys, siya na yung magdadala ng 13, kaya nakatag siya. Kagaya dito, kasi si Orange Pi natin is siya yung magdadala ng VLAN 13, kaya nakatag siya. Pero kung halimbawa si access point is hindi siya naka-VLAN, dapat natin i-untag ito, kasi si TP-Link na yung bahala na i-VLAN yung mga mga access point nyo guys. So sana guys naintindihan nyo guys. Basta kung nakatag yung or naka-VLAN yung AP nyo guys, i-tag nyo yung mga ports. Pero kung hindi nakatag yung mga AP nyo, i-untag nyo guys. So ganun lang yung proseso niya guys. So yan. So okay na yan siya guys. Yan guys, punta tayo dito sa et02.qipbid. Yan. So dito guys sa port 2, i-check natin to. Dapat ang PVID is 2. So apply lang natin guys. Yan. Then dito sa port 3 at 4 is 13. Yan. So ganun lang siya guys. So yan. So kung magtatanong kayo guys, halimbawa sir, paano kung naka-untag yung aking or naka-VLAN yung ating aking access point sir, tapos ni-untag ko ito. So ang gagawin nyo dito guys, dito sa port na to, so wag nyong i-VLAN 13. Ang gawin nyo guys, i-save nyo dito sa VLAN 2 yung for example ganyan yung VLAN tag ID dito. So ganyan yung mangyayari siya. Ganyan yung mangyayari. Same siya sa Orange Pi guys kung naka-VLAN yung access point nyo guys. Pero mas maganda kung wag nyo niyang i-VLAN yung mga access point nyo, para in case na magpalit man kayo or mag USB to LAN kayo, is hindi na kayo mahihirapan na i-configure ulit yung inyong mga access point guys. So yan, dapat 13 yan guys. Yan. So hindi ko papakita guys since nawala akong Orange Pi, pero ito guys is working na working ito guys. 100% na working itong ginagawa natin na tutorial. So tingin ko guys is hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat guys sa walang sawang sumusuporta sa akin. So sana panoorin nyo rin yung ating mga previous video, at sana huwag nyo kalimutan i-like, share at subscribe ang ating YouTube channel.
Maraming salamat guys at peace.